Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1771 hanggang 1780. Nang lumabas si Gilda sa patio, napansin siya ni Felipe at sinabi niya kay Woolrich. Ang tiyan ni Gilda ay lumalaki araw-araw. Siya ay halos sa pagtatapos ng kanyang ikalawang trimester, at nagiging mahirap na itago ito sa mga tao. Kumunat ang noo ni Gilda. Kailangan na lang nating maglinis kapag hindi na posible na itago ito. Iniiwasan ko pa rin ang mga pampublikong lugar, kaya walang problema kung mananatili ako sa bahay. Si Frederick ay isang makitid ang pag-iisip. Matamlay na sabi ni Woolrich pagkatapos tumingin kay Gilda. Tumanggi siyang pakasalan ka nang malaman niyang hindi ka na birhen, at malamang may inis siya na pinili mong panatilihin ang bata. Huminto sandali si Woolrich bago idagdag. Bagaman sigurado ako na hindi siya maglalakas loob na harapin tayo, hindi pa rin natin masasabi kahit kanino na si Severin ang ama. Medyo nabigla si Gilda dahil doon, ngunit naunawaan niya kaagad ang mga bunga ng pagsisiwalat ng katotohanan. Tumanggaw siya at sinabing, "Naiintindihan ko po, tatay. Nag-aalala po kayo na baka madaya at mapahiya ang Horizon Sect kapag nalaman nilang galing sa iisang sekta ang ama ng bata at nauwi ako sa pagpapakasal sa kanya. Ang alalahanin ninyo ay baka gumanti sila sa atin dahil doon, tama ba?" "Tama," sinabi ni Woolrich. "Madarama nila na parang pinaglalaroan natin sila, at ang pag-aangkin natin na tuluyan nang nawala si Severin ay magiging isang kasinungalingan. Kung matuklasan ng mga miyembro ng Horizon Sect ang pagkakasangkot ni Severin, maaari silang gumawa ng matinding hakbang at atakihin ang ating sekta. Magiging mahirap iyon, lalo na't hindi pa tayo ganap na handa na harapin sila." Naintindihan naman ni Gilda. Kailangan nating ilihim ang pagkakakilanlan ng ama ng aking anak kung gayon. Sana, ang ating Great Elder dito ay magawa rin sa atin ang pabor na iyon. Para sa ikabubuti kung kakaunti ang nakakaalam tungkol dito. Kapag ang bata ay ipinanganak at ang ating sekta ay lumakas, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan. Isisikreto ko, syempre, sabi ni Felipe. Pero parang hindi patas sa inyo ni Severin. Wala akong pakialam, sabi ni Gilda. Ngunit sumasang-ayon ako na ito ay hindi patas kay Severin. Ni hindi niya matanggap na sa kanya ang sanggol. Pagkatapos ay sinabi ni Woolrich, kung gusto nating lumakas tayo kaysa sa Horizon Sect, kakailanganin natin ng 5th grade low-rank alchemist sa ating sekta. Iyon lang ang tanging paraan. 5th grade low-rank pills ay sapat na mabuti kahit para sa mga level 3 Royal Saints para makagawa ng madaling tagumpay. Ang pagkakaroon ng mas maraming level 4 Royal Saints ay tiyak na magiging maganda para sa atin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ngumisi si Felipe. Maaaring si Elder Severin na lang ang pag-asa natin noon, kung isasaalang-alang ang kahangahangang potensyal na ipinakita niya nitong mga nakaraang araw. Isa na siyang 4th grade high-rank alchemist bago siya pumasok sa Paradise Secret Realm, kaya baka lumabas lang siya dito bilang isang 5th grade low-rank alchemist. Inilibot ni Gilda ang kanyang mga mata at sinabing, ngunit ang gap sa pagitan ng 4th grade high-rank alchemist at 5th grade low-rank alchemist ay sadyang napakalaki, at ang kahirapan sa pag-abot sa susunod na level ay ilang beses na mas mataas. Hindi natin masyadong mailalagay ang aming mga inaasahan kay Severin. Siya ay nasa ilalim ng sapat na pressure kung ano ito. Naaliw si Felipe sa sagot ni Gilda. Tingnan mo, nakatayo ka para sa iyong lalaki. Iiwan kita sa iyong laro ng chess, kung gayon. Mamamasyal ako sa hardin, sabi ni Gilda habang papalabas ng bakuran. Nang nawala siya, binanggit ni Woolrich. Nagtataka ako kung kumusta na ngayon si Severin at ang iba pa. Sa palagay mo ba ay natagpuan na nila ang maliit na itim na tore? Tiyak na inaasahan nila. Kung wala ito, hindi natin maaabot ang lugar na iyon, at ang tsansa na maging Supreme Saint ay halos wala. Tumingin si Felipe sa direksyon ng Paradise Secret Realm at nananangis. Magtatapos na ang Paradise Secret Realm. Maghihintay pa tayo ng 6 na taon kung hindi tayo magtatagumpay sa pagkakataong ito. Labas na tayo. Nakalabas na tayo sa wakas. Sa sandaling iyon, ang mga nakapasok sa Paradise Secret Realm ay pilit na pinaalis at natagpuan ang kanilang mga sarili sa labas. Ha ha ha.
Nakalabas ako na isang level 2 Royal Saint. At iyon ay 3 buwan lang. Napabulala sa tuwa ang isang lalaki. Tila isa siya sa mga nakagawa ng makabuluhang pag-unlad. Hik. Hik. Nasaan ang junior sister ko? Patay na ba siya? Ang isa pang lalaki ay lumuhad sa lupa at umiyak ng mapait, na tila nagdadalamati sa pagkawala ng isang taong mahal niya. Noong nakaraan, maganda ang posibilidad kung ang isang katlo ng mga kalahok ay makalabas sa Paradise Secret Realm. Bagamat isang malaking bilang ng mga disipulo mula sa mga sekta sa pangalawang antas ang matagumpay na nakalabas na buhay, 2 first-tier sect, ang Horizon Sect at ang Highworld Sect, ay kapansin-pansing kakaunti ang bilang. Hindi nagtagal ay lumabas si Severin mula sa lihim na kaharian kasama ang marami pa nilang kasama. Sa paglabas sa kaharian, napansin ni Severin na kakaunti ang mga disipulo mula sa Highworld Sect at Horizon Sect. Ang mga naiwan ay walang alinlangan na hindi nakatagpo noon ni Severin. Gaano katagal magbubukas ang wormhole? Tanong ni Severin na sinulyapan ang ilaw sa pader na bato. Mga 2 oras. Mawawala ang liwanag pagkatapos nito, na nagpapahiwatig na ang mga nakaligtas na tao ay nakalabas na sa kaharian. Kung may sino mang wala pa noon, kung gayon ay namatay na sila sa isang lugar sa loob ng kaharian. Sagot ni Heidi. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin sa 2 sekta at idinagdag na may ngiti. Ang ating mga pagkatalo ay kaunti lamang dahil hindi pinabayaan ang ating pagbabantay, at dahil din sa nagawa mong alisin ang marami sa kanilang mga matataas na antas na mga disipulo. Hindi ko masasabi ang pareho para sa kanila. Napansin ng isa sa mga alagad ng Horizon Sect na dumarami ang mga disipulo ng Sky Blue Sect, nakabaligtaran nito sa kakaunting iilan mula sa Horizon Sect. Sumama ang kanilang ekspresyon, at marami sa kanyang mga kasama ang nagbahagi ng damdamin na may mali. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Sa 2,400 mga disipulo ng Sky Blue Sect na pumasok noong una, 1,800 ang ligtas na nakalabas. Sa kabaligtaran, mahigit lamang ng kaunti sa 200 mga disipulo ng Horizon Sect ang natitira kahit na nagpadala sila sa parehong bilang ng mga disipulo ng Sky Blue Sect. Ang pagkakaiba ay nakakagulo. Sa dulo ng Highworld Sect, galit na tanong ng isa sa kanilang mga disipulo. Ano ang nangyari? Bakit 300 na lamang ang natitira sa mahigit 1,000 ng ating mga disipulo? Sa puntong iyon, ang Paradise Secret Realm ay ganap na nabuklad, at alam na alam ng lahat kung ano ang nangyari sa mga hindi nila kasama. Hinaan mo ang boses mo. Kahit papaano ay mayroon pa tayong 300 na nabubuhay pa. Tingnan mo ang Horizon Sect. Pumasok sila na doble ang bilang ng mga miyembro kumpara sa atin, ngunit 200 na lang ang natitira sa kanilang mga tao. Isang babaeng disipulo mula sa Highworld Sect ang lumapit at pinayuhan ang kanyang galit na kasama. Ang lalaking disipulo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Tinarget ba tayo ng mga disipulo ng Horizon Sect? Nagkaroon ba ng maraming paghaharap sa pagitan natin at ng kanilang mga miyembro? Tingnan mo na lang ang mga disipulo mula sa iba pang mga second-tier sects. Mahigit 700 sa 1,200 ang nakalabas. Wala na akong makitang ibang paliwanag kung bakit ang isang first-tier na sekta na tulad natin ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pagkalugi. Maraming mga disipulo mula sa iba pang mga sekta ng pangalawang antas at ilang mga sekta sa unang antas ang naalarma sa sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling magsara ang wormhole, sumakay sila sa kanilang mga lumilipad na espada at mabilis na umalis. Mukhang ang Sky Blue Sect ang may pinakamaliit na nasawi sa ekskursyon na ito. Inaasahan ko na nakinabang sila ng husto sa ating lahat dito. Pero paano nila nakamit iyon? Walang saysay. Sinabi ni Terry na aalisin niya ang kanilang mga miyembro kapag nagkaroon ng pagkakataon. Mapait na sabi ng isang alagad ng Highworld Sect. Mahirap paniwalaan na ang isang tulad ni Terry ay magtatapos doon, kung isa sa alang-alang na kahit na ang 2 pinuno ng Sky Blue Sect ay nakaligtas dito. Dapat na tayong umalis. Wala na tayong magagawa pa rito. Ang ating sect leader at ang mga elder ay dapat nasabik na naghihintay sa atin na bumalik at ibahagi ang ating mga natuklasan. Isang alagad ang kumaway sa kanyang grupo at inakay sila palayo. Bumalik na tayo sa sekta. Ha ha ha.
Tumawa si Severin at pinalaki ang kanyang lumilipad na espada, at ganoon din ang ginawa ni Heidi. Kanya-kanya silang nagrally ng kanilang mga miyembro ng koponan at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Sky Blue Sect. Halos lahat ng mga disipulo ng iba pang sekta ay umalis kasama ang kani-kanilang grupo, ngunit ang mga disipulo ng Horizon Sect ay nakatayo doon sa gulat habang nakikipagbuno sila sa realidad. Paano ito naging posible? Isa tayo sa mga upper class na first tier na sekta. Paanong wala pang 10% ng ating mga miyembro ang nakalabas na buhay? Pumasok ang Sky Blue Sect na may parehong bilang ng mga kalahok, ngunit higit pa sa nakaligtas. Wala itong kabuluhan. Sabi ng isa sa mga alagad na may mas mataas na pagkamit. Bakas din sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Naghanap sila ng mga kayamanan sa loob ng kaharian, nakipaglaban sa maraming espiritong hayop, at nakalap ng maraming mahahalagang bagay. Gayunpaman, nakatagpo lamang sila ng 8 disipulo mula sa Sky Blue Sect sa loob ng 3 buwang iyon, at napatay nila ang 8. Ayon sa kanilang pagtatansya, ang kanilang mga kapwa-miyembro ng sekta ay hindi makakaligtas sa alinman sa mga disipulo ng Sky Blue Sect na nakatagpo, na nagresulta sa malaking casualty para sa Sky Blue Sect. Kapag napatay na ang mga miyembro ng magkasalungat na sekta, maaari nilang pagnakawan ang anumang mga espiritual na halamang gamot na natipon ng mga namatay na individual. Kasunod ng linyang iyon ng Loika, aasahan ng mga alagad ng Horizon Sect na masusulit ang ekskursyon. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay naging ganap na kabaligtaran. Iilan lamang sa kanilang mga miyembro ang natira, habang karamihan sa mga miyembro ng Sky Blue Sect ay hindi nasaktan. Lingid sa kanilang kaalaman, ginamit ni Severin ang 2 buwan upang takpan ang maraming lupa gamit ang kanyang lumilipad na espada at patayin ang sinumang disipulo ng Horizon Sect na nakatagpo niya. Siya ay pinalad na matagpuan ang maliit na itim na tore pati na rin ang kanyang mga asawa sa loob ng 1 buwan, kaya't nagkaroon siya ng karangyaan na gawin ang pagpatay na iyon. Hindi siya nagpakita ng awa nang mag-cross ang landas sa mga disipulo ng Horizon Sect, at maging ang mga disipulo ng High World Sect ay nahaharap sa kaparehong madugong kapalaran. Bumalik tayo sa sekta. Tinanggap ng mga disipulo ng Horizon Sect ang kanilang malungkot na kapalaran at lumipad. Sumakay sila sa kanilang mga lumilipad na espada at lumipad pabalik sa kanilang sekta. Pagkatapos ng 3 mahabang buwan, 2 lumilipad na espada ang sa wakas ay lumitaw sa paligid ng pasukan ng bundok ng Sky Blue Sect. Tingnan. Nakabalik na si Elder Severin at ang iba pa. Ang ilan sa mga alagad ay natuwa, at yaong mga nag-iisa pa rin ay nagmadaling lumabas upang saksihan ang pag-uwi ng kanilang mga kapwa-miyembro ng sekta. Sect Leader. Nakabalik na si Elder Severin at ang iba pa. Bulalas ng isa sa mga elder habang papasok siya sa bahay ni Woolrich. Bumalik na si Severin. Bulalas ni Gilda mula sa loob ng kanyang silid. Nagsimulang bumalot ang kasiyahan sa loob ni Gilda, at agad siyang lumabas ng silid. Nakabalik ng ligtas si Severin, Gilda. Bulalas ni Woolrich nang may sigasig. Napangiti ang elder at sinabi, "Ang ating sekta ay umani ng maraming benepisyo, hindi alintana kung nakita man namin o hindi ang maliit na itim na tore. 1,800 sa ating mga miyembro ang nagbalik, at sigurado akong marami sa kanila ang nagkaroon ng magandang kapalaran na mangolekta ng ilang mga high-grade na halamang gamot. Handa akong tumaya na mayroong ilang mga 5th grade na halamang gamot silang nakalap." Lalong natuwa sina Woolrich at Gilda matapos marinig iyon. Hindi nagtagal, dumating si Severin at ilang iba pa sa open area. "Tatay." Lumipad si Celine papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Hahaha. Tumangkad ka ng husto sa 3 buwan na hindi kita nakikita. Nako, at umunlad din ang iyong pagkamit. Maganda ang iyong ginawa, Celine." Napasimangot si Severin habang binuhat ang kanyang anak. "Araw-araw kang nagiging cute at cute." Nasa sabik na lumapit si Sheila. Tinapik niya ang maliit na ilong ni Celine at sumunod na binuhat siya. "Hihihi. Salamat, Mami Sheila." Humajijek si Celine. Narito ang Great Elder kasama ang pinuno ng sekta. "At iyon ba ay Miss Gilda? Buntis ba siya?" Nagsimulang magbulong-bulungan ang ilang disipulo nang mapansin nilang papalapit si Gilda at ang iba pa. "Sigurado ka ba? Mukhang tumaba siya sa ilang buwan simula nang makita ko siya."
Ang isa pang disipulo ay naguguluhan na sinabi. Si Severin ay nakatayo doon sa gulat, iniisip kong si Gilda ay nakipag-ugnayan sa ibang lalaki pagkatapos nilang pumasok sa Paradise Secret Realm. Sa pangalawang pag-iisip, gayunpaman, ito ay masyadong malabong dahil ang kanyang pagbubuntis ay tila malapit na sa ikatlong trimester. Kung gayon, nangyari ito 6 na buwan na ang nakalipas, at sa wakas ay napagtanto ni Severin na ang anak ni Gilda ay bunga ng kanyang binhi. Alam na walang saysay na itago ang bagay na ito, inihayag ni Woolrich sa lahat. Maaaring marami sa inyo ang nakapansin, ang aking anak na babae ay nagdadalang tao ngayon. Ang kanyang anak ay pag-aari ng lalaking iyon, at plano niyang itago ito dahil ito ay kanyang laman at dugo. Bagaman maraming alagad ang nagulat sa pagbubuntis ni Gilda, naunawaan nila kung bakit siya nakagawa ng ganoong desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagwawakas ng sariling laman at dugo ay isang gawain na hindi kayang gawin ng maraming babae. Gusto kong hilingin kina Elder Severin, Heidi, at Tamara na sumama sa amin sa bulwagan upang magbigay ng ulat ng ekspedisyon. Sinabi ni Woolrich. Pagkatapos ay kinausap niya ang iba pang mga alagad. Para sa iba, maaari mong ibigay ang iyong natanggap sa dakilang elder at pangalawang elder. Sina Severin, Heidi, at Tamara ay sumunod sa ilang elder at guardian sa meeting hall. Ang iba pang mga alagad na napunta sa Paradise Secret Realm ay nagpunta upang ibigay ang kanilang mga nakuha kay Felipe at Samuel. Samantala, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga naninirahan, kahit na walang tsismis sa kanilang sarili tungkol sa desisyon ni Gilda na panatilihin ang bata. Naiintindihan ng ilan kung bakit nagpasya si Gilda na gawin ito, habang ang iba ay hindi sumang-ayon at itinuring itong isang hindi matalinong pagpili. Ikinatuwiran ng huli na grupo na maaaring kailanganin ni Gilda na ibaba ang kanyang mga pamantayan kung nais niyang makahanap ng kapareha sa hinaharap. Walang alinlangan na ang desisyon ay malamang na mag-imbita ng malaking kritisismo mula sa iba't ibang panig. Kay Severin ang batang iyon. Tuwang-tuwa ako para sa kanila. Tuwang-tuwang sabi ni Sheila sa pagbalik kasama sina Diane at Sofia sa kanilang tirahan. Napabulalas siya sa tuwa nang hinayaang maglaro si Celine sa labas. Ngumiti si Sofia bilang pagsang-ayon. Hindi ko inaasahan na mabuntis siya sa unang pagkakataon. Hulaan mo, iyon ang tinatawag mong swerte. Gusto mo bang magkaanak, Sofia? Marami kang pagkakataong mabuntis kung gusto mo. Pang-aasar ni Sheila. Bumuntong hininga si Sofia at sumagot. Ikaw at ako ay parehong alam na ang landas ng pagkamit ay isang delikado. Napangiti si Diane. Magkakaroon si Celine ng isang maliit na kapatid na lalaki o nakababatang kapatid na babae bilang kanyang kalaro sa hinaharap. Maaaring hindi natin alam kung lalaki o babae, pero sigurado akong alam ni Gilda. Malamang nalaman na niya ang kasarian ng bata, tatanungin ko siya kapag may pagkakataon. Nasasabik na sabi ni Sheila. Bagaman wala akong planong magkaanak sa ngayon, mayroon akong malambot na lugar para sa kanila. Napakaganda ng mga bata. Malamang nahulaan ni Severin na kanya ang sanggol. Nagtaka si Diane. Ngunit sa palagay ko ay hindi pa siya handa na sabihin sa kanya na siya ang lalaki mula noong gabing iyon. Napaisip sandali si Sheila at sinabing, well, buntis siya ngayon, kaya sa tingin ko ito na ang oras na linawin niya ito tungkol dito. Nagpalitan ng tingin sina Sofia at Diane at tumango. Wala sa isip si Severin sa pagpupulong, at ang kanyang tingin ay patuloy na nakatutok sa nakaumbok na tiyan ni Gilda. Napansin ni Gilda ang kanyang tingin at namula siya, alam na alam niyang kanya ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung hindi, hindi na siya masyadong nalilibang sa pagtingin sa tiyan nito mula nang mabuntis ito. Napansin din ni Woolrich ang titig ni Severin at medyo nakakatuwa ito. Gayunpaman, dumiretso siya sa nakita mo ang maliit na itim na tore. Lahat ng mga elder at guardian ay napatingin kay Severin, sabik na naghihintay sa kanyang sagot. Ngumiti si Severin at dumukot sa bulsa para kunin ang gamit. Mukhang may sarili itong puwang, katulad ng sa isang special ring. Hindi ko ito naitago sa aking singsing bilang resulta, at malaki ang posibilidad na nawala ito sa aking master sa Paradise Secret Realm dahil kailangan niyang ilagay ito sa kanya sa halip na sa loob ng kanyang singsing. Nakakamangha. Nahanap mo na. Bulalas ni Woolrich na may bakas ng pananabik.
Maingat niyang kinuha ang maliit na itim na tore mula sa kamay ni Severin at kinandang ito, nag-iingat ng husto upang matiyak na hindi ito mahuhulog. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tamara sa pagbibigay ng higit pang mga detalye ng ekspedisyon. Gayunpaman, ikinalulungkot naming ipaalam na ang mga disipulo ng High World Sect at Horizon Sect ay naging masungit sa amin habang nasa loob kami ng lihim na kaharian. Nagtamo sila ng malaking bilang ng mga nasawi dahil dito, kung saan napatay ni Elder Severin ang maraming miyembro ng dalawang sekta habang naglalakbay siya roon. Nakarating na siya sa level 4 Royal Saint, kaya napatay niya kahit ang kanilang pinakamahuhusay na disipulo. Nang lumabas kami sa kaharian, napansin namin na 300 na lamang sa mga disipulo ng High World Sect ang natitira sa 1,200 na pumasok. Mas malala ang naging kalagayan ng Horizon Sect, na may 200 na lamang na nakaligtas mula sa 2,400 katao. Hindi kaya. Ganyan ka ba kalupit sa mga disipulo ng Horizon Sect? Nakakunot ang noo ng isang elder at nagtanong. Sila ang palagi nating kakampi. Hindi na kailangang kunin ang buhay ng kanilang mga miyembro para lamang sa ilang kayamanan. Talagang kamangha-mangha ang pag-unlad ni Elder Severin. Gulat na sabi ng isa pa. Lalo na kapag isinasaalang-alang mo na 3 buwan lang ang ginugol niya sa kaharian. Ang kanyang talento ay magbibigay daan sa kanya upang maging isang napaka-prominenteng tao sa hinaharap. Maraming tao ang nagsimulang tingnan si Severin ng may bagong paghanga, ngunit kahit sina Tamara at Heidi ay hindi alam na si Severin ay nakarating na sa level 6 Royal Saint. Sa pagsisikap na itago ang katotohanan na siya ang lalaking natulog kay Gilda, pinili niyang bawasan ang antas ng kanyang pagkamit sa pamamagitan ng pagsasabing naabot niya ang level 4 Royal Saint. Gayunpaman, hindi iyon nakabawas sa kanyang mga nagawa sa mata ng mga miyembro ng sekta. Ngumiti si Severin at saka hinarap ang matanda. Hindi na nila tayo tinuturing na kaalyado, Elder Rinold. Inutusan sila ni Frederick na tretuhin tayo bilang mga kaaway sa Paradise Secret Realm. Ano? Nagtatakang bulalas ni Rinold. Hindi ko akalain na uutusan ni Frederick ang kanyang mga disipulo na salakayin ang ating mga tao sa loob ng Paradise Secret Realm. Saglit na hindi nakaimik si Gilda, ngunit hindi nagtagal ay napangiti siya. Hahaha. Hulaan kong hindi pa rin makamove on si Frederick sa nangyari sa nakaraan. Siya na siguro ang pinakamaliit na tao na nakilala ko. Kung iisipin na gagawa siya ng mga ganoong paraan para lang makaganti sa Sky Blue Sect. Tumanggo si Heidi. Kami ay maswerte na kumilos sa tamang panahon, at ang lahat ay salamat sa mabilis na pagtugis ni Elder Severin sa grupo ng Horizon Sect kasama ang ilan pang miyembro ng sekta. Lahat ng nadatnan nila ay naalis, at ang kanilang mga piling disipulo ay lumiit sa bilang. Pagkatapos ay sinamantala namin ang pagkakataong lumaban, kaya naging sanhi ng malaking bilang ng mga pagkatalo ng Horizon Sect. Napahanga si Woolrich at kontentong tumanggo. Kudos sa iyo, Severin. Napakahusay ng iyong ginawa. Wala kaming ibang pagpipilian pagkatapos nilang maging masungit sa amin, at hayaan lamang silang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Dagdag ni Rinold. Hihihi. Mahigit 2,000 sa kanilang mga kahanga-hanga ang nawala sa isang iglap, at sigurado akong marami ang nasa level 8 o level 9 Saint. Magiging masigla ang Horizon Sect kapag nalaman nila kung ilan ang nasawi ang natamo nila. Pagkatapos ay huminto siya at idinagdag. Ngunit dahil marami sa kanilang mga miyembro ang napatay, hindi ba tayo mahihirapan kung magpasya silang gumanti pagkatapos malaman na tayo ang may pananagutan dito? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Woolrich. Marahil hindi. Anuman ang mangyari sa kaharian ay nananatili sa kaharian. At saka, sila ay isang napakalaking sekta, at sila ay magiging katatawanan kung sasabihin nila ang pangyayaring iyon sa ibang tao. Tumanggo si Severin. Sa palagay ko rin. Hindi naman natin hahayaan na lang napatayin ng mga alagad nila ang mga alagad natin nang walang ginagawa, di ba? May karapatan tayong ipagtanggol ang ating mga sarili. Sa anumang kaso, ang pagpatay sa iba at pagnanakaw sa kanila ng kanilang mga kayamanan ay isang pangkaraniwang gawain sa loob ng Paradise Secret Realm. Hindi ako naniniwala na mayroon silang kapangahasan na dalhin ang kanilang mga tauhan dito at gumawa ng kaguluhan sa kanilang sarili kung gagawa sila nito. Tumanggo si Rinold bilang pagsang-ayon,
ngunit nanatili siyang maingat sa bagay na iyon. Maaaring hindi nila tayo direktang harapin tungkol sa isyong ito, ngunit ang relasyon na binuo natin noong nakaraan ay nasira na ngayon. Kung ang ating mga disipulo ay nakipagsapalaran sa ibang mga lihim na lugar o mapanganib na mga lugar upang maghanap ng kayamanan, may bawat pagkakataon na ang mga disipulo ng Horizon Sect ay maaaring targetin ang atin. Sumang-ayon si Woolrich sa palagay na iyon. Talaga. Nais kong magpadala ka ng salita sa ating mga disipulo at bigyan sila ng babala na maging mas maingat sa paligid ng Horizon Sect kung sisimulan nila ang paghahanap ng kayamanan o mga gawain. Hindi matalinong magtiwala sa kanila ng walang taros gaya ng nangyari sa nakaraan. Malalagay tayo sa isang delikadong posisyon kung ituturing natin sila bilang ating mga kaalyado. Tumanggo si Rinold. Naiintindihan. I-relay ko kaagad ang mensahe. Sa sandaling iyon, parehong dumating sina Felipe at Samuel. Nagulat si Woolrich sa tila mabilis nilang natapos ang kanilang mga gawain. Nakolekta mo na ba ang mga kayamanan na nakuha ng ating mga alagad? Nakangiting tugon ni Felipe. Napakaraming mga bagay na hindi namin maiayos ang lahat ng sabay-sabay. Napagpasyahan namin ni Samuel na tipunin muna ang lahat at ayusin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Malungkot na dagdag ni Samuel. Medyo nagmamadali kami dahil gusto naming malaman kung matagumpay na naibalik ni Severin ang maliit na itim na tore. Alam namin kung gaano ito kahalaga sa amin. Tumanggo si Woolrich. Nahanap na. Gayunpaman, kailangan ko pang pag-aralan ito para matukoy kung paano tayo gagabay sa lugar na iyon. Huminto siya saglit bago nagdiin. Tandaan na huwag mong ipaalam ito kahit kanino. Magiging mahirap kung may mabalitaan at ang iba pang mga sekta ay malaman ito. Baka subukan nilang nakawin ito sa atin. Paninigurado ni Felipe. Pananatilihin nating magkadikit ang ating mga labi. Humarap siya kay Severin at sinabing, "Talagang kahanga-hanga ka, Elder Severin. Ginamit ng aming leader ng sekta ang kanyang katalinuhan. Naghusga at gumawa ng napakaranong pagpili na ipagkatiwala sa iyo ang gawaing ito." Ngumiti si Samuel at dagdag pa. "At ang ating mga disipulo ay nakakuha ng napakalaking halaga ng kayamanan sa pagkakataong ito. Ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kung ano ang mayroon kami sa nakaraan. May isang bagay na tila hindi tama sa akin. Kahit na marami sa aming mga disipulo ay bumalik na may dalang mga kayamanan, hindi sila makakaipon ng napakaraming espiritual na halamang gamot, mga diskarte sa pakikipaglaban, at mga pagsasanay sa pagsasanay." Paglilinaw ni Woolrich na may pilit ng ngiti. Ito ay dahil nakapatay sila ng maraming mga disipulo mula sa Horizon Sect at Highworld Sect. Sina Felipe at Samuel ay nagpalitan ng nagtataka at nalilitong mga tingin. Inulit ni Rinold ang ipinaliwanag kanina ni Severin, Heidi, at Tamara. "Hindi ko akalain na napakaraming mangyayari doon. Ang mga pinuno ng Horizon Sect at ng Highworld Sect ay malamang na naluluhan na ngayon." Nakahinga ng maluwag si Felipe at nagpatuloy sa pagtawa. Marahil hindi akalain ng Horizon Sect na makakaranas sila ng ganoong kabigat na sitwasyon balang araw. Bulyo ni Samuel. "Sige, lahat. Tapos na ang pagpupulong. Mahusay na kayong lahat sa pagkuha ng mga espiritual na halamang gamot. Sabihin sa mga miyembro ng inyong grupo na gagantimpalaan sila ng mga pildores na tumutugma sa antas ng kanilang pagkamit. Lahat ito ay salamat sa kanilang pagsisikap na naging matagumpay ito." Nakangiting sabi ni Woolrich kina Tamara at Heidi. Nang makausap na niya ang grupo, nilinggan niya si Severin at sinabing, "Gusto kong manatili ka rito sandali. Mayroon akong pag-uusapan sa iyo ng pribado." "Oo naman." Tumanggo si Severin. Pagkaalis ng iba, tanging sina Severin, Woolrich, at Gilda lamang ang naiwan sa loob ng bulwagan. Tumingin si Woolrich kay Severin bago sinabi, "Nasabi ko na kay Gilda na ikaw ang lalaking unang kumuha sa kanya noong gabing iyon." Nagulat si Severin sa kanyang revelasyon. Alam niya. Iginala ni Gilda ang kanyang mga mata kay Severin, gumanti. "Nag-alala ako ng husto dahil sayo, alam mo ba? Akala ko sa iba ang batang ito, pero sayo pala." Tumawa si Woolrich. Bago ko sinabi sa kanya, inisip niya ang pagpapalaglag dahil hindi niya alam kung sino ang ama.
Nang sa wakas ay hindi niya napigilan ang sarili na gawin ito, nagtapat siya sa akin, sinabi na nag-aalala siya na baka hindi mo na siya matanggap kapag nagdala siya ng anak ng ibang lalaki. Wala akong ibang magagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo at pigilan siya sa paglakad pa. Pasensya na, Gilda. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para ihayag sa iyo ang totoo. Gusto kong sabihin sa iyo kapag naramdaman kong tama na ang oras, ngunit hindi ko alam na halos makapinsala sa anak natin ang mga kilos ko. Tinitigan siya nito ng mabuti at nanumpa sa kanya. Sinisiguro ko sa iyo na ako ay nangangako sa pananagutan para sa at sa iyong anak, si Gilda. Mahal na mahal kita, at sana ay bigyan mo ako ng pagkakataong ito na alagaan ka at ang ating anak. Nakaramdam ng emosyonal si Gilda matapos marinig ang mga sinabi ni Severin, ngunit nagkunwari itong nagalit at pinandilatan siya ng matabilang pagbibiro. Paano ako tatanggi kung nabuntis mo na ako? Pagkatapos ay ngumiti siya at idinagdag. Nagtataka ako kung bakit ang lalaki mula noong gabing iyon ay hindi nakaranas ng makabuluhang tagumpay sa pagkamit tulad ng ginawa ko. Sinabi sa akin ng tatay ko na gumamit ka ng isang partikular na pamamaraan upang maantala ang tagumpay at ilayo sa akin ang katotohanan. Hahaha. Tumawa si Woolrich. Sa tingin ko, nakatadhana na ito. Kung hindi, magiging maayos kaya ang takbo ng relasyon ninyo. Gayunpaman, lalo akong naduduwag sa mga ginawa ni Frederick kamakailan. Buti na lang at hindi natuloy ang pag-aasawa ni Gilda sa isang maliit na lalaki. Tumanggo si Gilda. Oo, mas magaling si Severin kay Frederick. Tanong ni Woolrich. Naabot mo na ang level 4 Royal Saint ngayon, hindi ba? Naubos mo ba ang lahat ng enerhiyang nakaimbak sa iyong katawan? Mahirap na gumawa ng napakalaking tagumpay kung wala ito. Nahihiyang umamin si Severin. Sa totoo lang, level 6 Royal Saint na ako ngayon. Laging may pagkakataon na baka mahihinuhan ng ibang mga disipulo ang pagkakasangkot ko kay Gilda ng gabing iyon kapag nalaman nila ang tunay kong antas ng pagkamit, kaya sinubukan kong itago ang aking lakas. Level 6 Royal Saint ka na. Talagang nagulat si Gilda, dahil nalampasan na niya ngayon ang nakuha niya. Isang level 6 Royal Saint. Hindi ka panipaniwala. Baka maabutin mo pa si Felipe sa lalong madaling panahon, dahil level 7 Royal Saint pa lang siya ngayon. Nasasabik na sabi ni Woolrich. Naunawaan niya kung gaano kahirap ang gumawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos maabot ang Royal Saint. Ang kahirapan ay patuloy na lalago kung ang isa ay level 5 o level 6 Royal Saint. Sa pambihirang tagumpay ni Severin sa antas na 6 na Royal Saint, maaaring ipagmalaki ng sekta ang pagkakaroon ng isa pang makapangyarihang individual. Tumanggo si Severin at pinaalalahanan sila. Gayunpaman, napakahalaga na panatilihing lihim ang bagay na ito sa ngayon. Baka maghinala ang mga kapwa natin disipulo kapag nalaman nilang biglang tumaas ang level ng aking narating. Baka maramdaman ni Frederick na may mali rin, at tiyak na mas magagalit siya kapag nalaman niyang ako ang lalaking kasama ni Gilda ng gabing iyon. Hindi ko nasisimulan isipin kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang tinanggap mo ako kaysa ipagtabuyan mo ako. Posibleng may aya pa niya ang Horizon Sect na direktang harapin tayo. Tumawa si Woolrich. Kung gayon nasa iisang pahina tayo. Hindi namin mabubunyag ang antas ng iyong natamo o ang iyong koneksyon sa ama ng bata. Ang parehong mga aspetong ito ay dapat manatiling mahigpit na binabantay ang mga lihim sa ngayon. Naiintindihan ko ang katwiran sa likod ng hindi pagsisiwalat na ako ang ama, ngunit katanggap-tanggap ba para sa akin na makasama si Gilda? Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang ibang tao ay maaaring maniwala na ako ang pinili mong kahalili. Napatawa si Woolrich sa mungkahing iyon. Hahaha. Ayos lang sa ngayon. Kailangan mong tiisin ang ilan sa mga tsismis sa ngayon, ngunit sa huli ay ibubunyag namin ang katotohanan tungkol sa pagiging ama mo. Darating ang araw na ang ating sekta ay magiging mabigat at hindi na kailangang matakot sa Horizon Sect. Ngumiti nang walang pakialam si Severin. Hindi ako nababahala. Ang mahalaga lang ay alam kung akin ang bata. Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng ibang tao sa akin. Ibig sabihin, masasabi ko na sa mga tao na ikaw ang asawa ko sa lalong madaling panahon. Nakangiting tanong ni Gilda. Tumawa si Severin at sinabing, oo naman syempre.
Pwede mo ring sabihin sa kanila ngayon kung gusto mo. Hahaha. Mahusay. Tutulungan kitang ipakalat ang balita. Mabilis na maglalakbay ang balita sa loob ng sekta kapag ipinaalam ko sa ilang elder at guardian. Ipinahayag ni Woolrich. Siya ay hindi kapani-pani walang nasiyahan kay Severin hanggang ngayon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Severin kay Woolrich. Naniniwala ako na hindi magtatagal ang ating sekta, ngunit mahalaga na hindi tayo dapat magmadaling pumasok sa lugar na iyon, kahit na naiintindihan mo na ang mga sikreto ng maliit na itim na tore. Kailangan nating tiyakin na ang ating sekta ay tunay na malakas bago tayo pumasok, dahil hindi ko inaasahan na dadalhin natin ang buong sekta sa atin pa rin. Baka makagulo ng maraming tao at hindi ito makapaniwala. Oo naman, Severin. Sa kasamaang palad, magiging mahirap para sa ating sekta na lumakas hanggang sa puntong hindi na natin kailangang katakutan ang mga alagad ng Horizon Sect. Ako ay isang level 8 na Royal Saint, kaya hindi ako makakapantay sa level 9 Royal Saints. Huwag nating kalimutan na ang makapangyarihang Royal Saint sa loob ng Horizon Sect ay mas marami kaysa sa atin. Malaki ang pakinabang ng kakayahan mong pinuhin ang mga Pildores na may 4th grade high rank, ngunit sa pagtulong lamang sa ating mga Saint na makahabol sa kanila. Malayo pa rin tayo sa likuran pagdating sa mga Royal Santo. Nagulat siya, ngumisi si Severin at sinabing, hahaha. Wala kang dapat ipag-alala. Maghahanda ako ng ilang 5th grade low rank pills para sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay iniabot ni Severin ang kanyang kamay upang ipakita ang 5 Pildores na mababa ang ranggo sa ika-5 grado. Mayroon lang akong 5 sa ngayon, ngunit ang mga ito ay sa iyo upang gamitin. 5th grade low rank pills. Isa ka na ba sa 5th grade low rank alchemist? Siguradong nananaginip ako. Kinurot ni Woolrich ang hita niya para lang makumpirma na totoo nga ang nangyayari. Ang mga sekta tulad ng Horizon Sect ay walang kahit isang 5th grade low rank alchemist, tama ba? Dapat si Severin ang isa at tanging 5th grade low rank alchemist sa mundo. Bulalas ni Gilda sa tuwa. Ang mabilis na pag-akyat ni Severin sa pagiging isang 5th grade low rank alchemist ay hindi katakataka. Ito ay napakagandang balita. Kung makakapagpino ka ng daan-daang 5th grade low rank pill, matutulungan natin ang mas maraming tao sa ating sekta na maging level 3 o even level 4 Royal Saints. Hahaha. Masiglang sabi ni Woolrich. Dahil sa kanilang mahirap na relasyon sa Horizon Sect at si Severin bilang ama ng anak ni Gilda, ang tanging paraan upang maalis ang kanilang sarili sa kanilang suliranin ay para sa Sky Blue Sect na lumakas. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatago ng katotohanan ay hindi mapapatunayan, at ang isang tadong komprontasyon ay maaaring sumiklab kung ang katotohanan ay nawala ng hindi sinasadya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, dagdag pa ni Severin. Kailangan kong maging 5th grade medium rank alchemist kung malalampasan natin ang Horizon Sect. Ang mga Pildores na magagawa ko noon ay magiging epektibo kahit para sa level 6 Royal Saints. Ang isang tableta ay maaaring walang gaanong epekto, ngunit ang 2 tableta sa regular ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Maaari ka pang gumawa ng tagumpay sa level 9 Royal Saint. Nasa late stage level 8 Royal Saint na ako, at mukhang nalalapit na ang isang pambihirang tagumpay. Hindi gaanong epektibo ang 4th grade pills, ngunit may mas magandang pagkakataon na magtagumpay sa 5th grade medium rank pills. Sinabi ni Woolrich. Nilinggan niya si Severin. Kailangan kong umasa sa iyo para dyan, aking manugang. Namula si Gilda at inikat ang mga mata kay Woolrich. Bakit mo siya tinatawag na manugang mo? Bakit hindi ko siya tatawagan ng ganoon? Ngumisi si Woolrich. Siya ay magiging manugang ko pa rin. Magdaraos ako ng isang engranding kasal para sa iyo sa loob ng 1 buwan, at ipagdiwang ng buong sekta ang masayang okasyong ito sa loob ng ilang araw. Maaari kayong manatili bilang mag-asawa pansamantala. Napahiya si Gilda. Pero practitioner kami, tatay. Hindi naman ganoong kahalaga ang mga formalidad, kaya laktawan na lang natin ang lahat. Gayunpaman, iginiit ito ni Woolrich. Hindi ako papayag. Iisa lang ang anak ko, at kahit na hindi ako mag-imbita ng ibang sekta, ang pinakamaliit na magagawa ko ay isara ang aming mga pintuan sa labas ng mundo at magdiwang ng 3 araw na tumawa si Severin.
Hahaha. Kailangan mong sundin ang kagustuhan ng biyenan ko, Gilda. Hindi rin ikaw. Inilibot ni Gilda ang mga mata kay Severin. Nang marinig ni Severin ang pakikipag-usap kay Wulrich habang iniwan siya ng kanyang biyenan sa kanyang puso,